Hi, magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. At isa na naman sa ating sender ang ating pagbibigyan. Hello madam, sana mapansin mo din ako. May tanong po sana ako sa iyo about ka-live-in partner ko. Matagal na kami nagsasama, magsi 6 years na dalawa sa anak namin. Kung hindi namatay yung pangalawa, ang concern ko po sana, sign na option ka lang ng isang lalaki kasi po lagi niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako. Nag-aaway lang kami pero di maghihiwalay. Pero since naging kami gang now, ugali niya pa din na hilig mag-comment sa mga single mom. Since naging kami hanggang 2 times OFW, ako marami na din siyang mga babae na tinikman noong wala ako. Dinadala pa niya sa bahay. Nahuli ko sa text message lahat naka-block at nabasa ko talaga ang mga kumbo nila. Dahil dito po ay hindi po nila na-delete. Dito na ako sa Pinas, hilig pa ding magko-comment sa mga FB kahit sino lang nakikita niya. Lagi ko siyang tinatanong about dyan. Sagot sa akin para daw akong tanga. Kala daw niya ay tutuhanin niya. Sana po masagot mo po kung ano ba talaga ang ganyang lalaki, bakit ganun sila. May identity po, avid followers niyo po ako, God bless. So yung ating sender mga kasawi ay isang babae, napakahaba. So ang kanyang concern mga kasawi ay kung talaga bang option lang siya ng isang lalaki dahil kahit nasa ibang bansa siya mga kasawi ay maraming ka-textmate ang kanyang jowa. So pagdating naman dito sa Pilipinas na naandito na siya ay nauhuli pa din niya na meron pa rin ka-text or nagko-comment ang kanyang asawa sa mga FB. So, syempre mga kasabi, eto magbibigay tayo ng mga suggestion tungkol sa kanyang concern. For me mga kasabi, syempre sabi ko nga sa inyo, kung talagang seryoso ang inyong jowa mga kasabi at lalo pang may anak na kayo, alam nyo ba, hindi yan mag-chat kahit kani-kanino. Sige, andyan ka sa ibang bansa. Siyempre, may mga kalalakihan talaga na nakikipaglaro sa apoy kapag once ang asawa nila ay wala sa Pilipinas. So, given yon dahil wala ka. Pero kapag once na ginawa ng isang lalaki na dito ka na sa Pilipinas, pero nakikipag-chat pa rin siya, nakikipag-comment pa siya kung kani-kaninong mga kababaihan. So, ibig sabihin, yan talaga, alam nyo ba, hindi seryoso sa yung isang lalaki o talagang hindi siya marunong makontento. Kasi naandyan ka na sa tabi niya, pero nagagawa pa rin niya na makipag-chat sa iba't ibang babae. So, meaning, hindi siya seryoso sa inyong relasyon. Kasi kung seryoso siya, hindi niya ito gagawin. Bagkos, hindi siya gagawa ng ikakasama ng loob mo, na ikakasira ng inyong relasyon. At higit sa lahat, alam mo ba kung anong pinakamasakit na part? Hindi niya ito gagawin na makipaghana-hana sa ibang babae dahil alam niya na masasaktan ka na ng sobra-sobra mga kasawi. Kaya ako, para sa akin mga kasawi, hindi maganda na mag-i-stay ka para sa kanya. So kung ang sagot niya palagi sa'yo ay ganit, bad words na siya sa'yo mga kasawi, hindi ito maganda para sa'yo dahil sa huli, ikaw din yung masasaktan. Ngayon pa lang, kausapin mo na yung asawa mo kung kasal man kayo. Mas maganda na ipaalam mo sa kanyang pamilya at ipaalam nyo sa inyong pamilya kung talagang hindi na kaya na magbago pa ang inyong asawa. Kasi kung eto ay hindi magbabago talaga mga kasawi, sa una pa lang na pagkasabi mo, pangalawa pa lang ay magbabago. Pero kung paulit-ulit niya ginagawa ito, wala nang pag-asa. So, ibig sabihin, isa lang ang solusyon dyan mga kasawi, ipagbigay alam mo sa kanyang pamilya at sa pamilya mo para at least kung maghiwalay man kayo, alam nila kung sino yung nagkamali at sino yung nakikipagrelasyon para hindi mabaliktad ang sitwasyon na ikaw yung pagbibintangan. Yan lang po mga kasabi yung ating suggestion sa ating sender. Naway naliwanagan niyo po ang aking sinasabi. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Pwede kayong mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi.